Hello guys, good evening. Pasensya na kayo kasi unang video ko to. Wala lang guys, naisip ko lang na maglabas ng sariling opinion about dun sa video na napanood ko kanina na dumaan sa account ko, sa Facebook account ko na isang dating OFW na ngayon pulubi kasi hinayaan na siya ng buong pamilya niya, mga asawa at mga anak. Binayaan na siya guys na namumuhay mag-isa. Samantalang nung kalakasan pa niya guys, pinuhos niya yung buong lakas niya para suportahan yung buong pamilya niya, mga anak niya at asawa niya. Ngayon guys na matanda na siya is hinahayaan na lang siya mabuhay sa kalye. Wala nang tumutulong sa kanya, mga kapatid niya, hinayaan na siya. So napag-isip-isip ko guys, gumawa ako ng video na to para at least maging aware din kayo, aware tayong lahat ng mga OFW para paghandaan kung ano man yung darating sa buhay natin, pagtanda natin. Kasi hindi naman tayo bumabata. Darating yung time na tatanda tayo, magre-retire tayo bilang isang OFW at uuwi sa Pilipinas. Para guys, maiwasan natin yung ganong sitwasyon, kailangan talaga nating mag-ipon. Kaya ginawa ko nga tong video na to guys para at least magkaroon kayo ng idea para sa sarili nyo na ang bawat sentimo na kinikita natin dito sa ibang bansa is kailangan nating pag-ingatan, kailangan nating i-budget, at kailangan nating mag-ipon para din po sa sarili natin. Hindi lang para sa pamilya natin. Kasi darating yung point guys na yung mga tinutulungan natin sa pamilya natin, mga anak, mga kapatid, is magkakaroon po sila ng mga sa kanya-kanyang pamilya. It means po, pag tumulong ka sa kanila is may limitasyon, wag mo pong ibigay sa kanila lahat. Magtira po tayo ng para sa sarili natin. Kasi guys, nakakaawa talaga yung napanood ko sa TV. Ay, napanood ko sa video guys, sorry, sa TV. It's not sa TV, sa video. Na tinatag nila kay Rapi Tulfo in action. So Diyos ko, sabi ko, paano na lang kaya kami din na halos lahat is pinapadala namin para sa mga pamilya namin, sa mga kapatid. Hindi kami nakakapag-ipon. Ganyan din kaya ang mangyayari sa akin. Sabi ko sa isip ko, kaya sabi ko, itry ko nga, sabi kong ganun na. Ilabas ko yung opinion ko, ilabas ko yung saloobin ko, para kung sino man po yung makapanood ng video na to, magkaroon ng idea, magkaroon ng yung sinasabi nilang plan para sa sarili pagtanda. Kagaya ko rin guys, lalo na ako, wala po akong asawa, walang anak. So, pag may nanghihingi sa akin, sige, bigay. Hindi ako marunong humindi, sabi nga nila. Kaya halos wala rin po akong naiipon. So, ngayon nung napanood ko yung video na yun, sabi ko sa isip ko, ay Diyos ko, sabi ko, baka ganyan din ang mangyari sa akin pagtanda ko. So, at least ako, naging aware ako para sa kinabukasan ko pagtanda ko. Kaya gusto ko rin po guys na i-share sa inyo, at least magkaroon din po kayo ng idea na kagaya ko para mag-ipon para sa sarili. Kasi guys, yung sinasahod po natin guys, kung uubusin lang po natin, hindi ko sinasabi guys na magdamot kayo para sa pamilya nyo. Ang akin guys is, magbigay kayo para sa pamilya nyo, at the same time, nakiipon din po kayo para sa sarili nyo. Para kung alimbawang hindi na po tayo makapagtrabaho at tumating yung time na magkasakit na po tayo at kailangan na nating umuwi, meron po tayong ipon na hindi na po tayo kailangang manghingi sa mga anak natin, sa mga kapatid, sa mga magulang, at mga kaibigan. Hindi naman natin pwedeng isumbat sa kanila yung tulong natin. Pag alimbawang nasa Pilipinas na tayo na, sabihin mo sa kanila na, tumulong ako sa inyo, kailangan tumulungan nyo rin ako. Hindi po ganun guys. Kasi po yung pagtulong, nasa kanila na po yun, sa mga tinulungan niya na po yun. Kung ibabalik po nila sa inyo yun ng kusa, kung yung sinasabi na po nilang utang na loob,
sinasabi nila. Pero sa ngayon guys, sa nakikita ko, karamihan po guys, pag wala ka nang maibigay at hindi ka na nila kailangan, wala na silang makuha sa'yo, hindi ka na po nila kilala. Kaya ibang-iba talaga guys yung nakakapag-ipon po tayo para sa sarili natin. May sarili po tayong bank account, kada sahod po natin, mag-ipon po tayo every month. Halimbawa, sumasahod po tayo dito. Guys, lalo na ako guys, sumasahod ako dito sa Hong Kong ng sabihin na natin minimum. Kailangan yung kalahati, ilalagay ko sa bangko ko. Tapos yung kalahati, ipapadala ko sa pamilya ko. Ganun lang po yun para makaipon. Kasi nasa sa atin din po guys kung paano tayo makaipon para sa sarili natin. Hindi ko rin sinasabi guys na damutan nyo yung sarili nyo para makaipon. Hindi po. Halimbawa, kung sasahod ka ng around 10,000 pesos, yung 5,000, bigay mo sa pamilya mo. Yung 5,000 para sa sarili mo. Or, yung 2,500, ibangko mo. Tapos yung 2,500, i-budget mo para sa mga sariling pangangailangan mo. Diba guys? Kasi napakasakit talaga guys. Ako, tumutulo yung luha ko guys na nanonood kanina. Kaya, sabi ko sa isip ko, gagawa kaya ako ng opinion about sa yung magiging buhay namin mga OFW pag nasa Pilipinas na kami, pag matanda na kami at hindi na namin kaya magtrabaho, para at least guys, maging ready po tayo para sa buhay natin pag nasa Pilipinas na tayo na hindi na natin kayang magtrabaho at kumita ng pera. At least guys, sabi nga nila guys, di ba? Kung maisunuksok, may madudukot. Kaya yun guys ang gusto kong iparating. Kaya hindi ko yung sinasabi ko po guys is opinion lang po. Hindi naman po ako yung sinasabing gawin nyo, hindi po. Kung sino man po yung gustong gumawa, sinong gustong hindi, nasa sa inyo po yun. Kasi po ako, opinion ko lang po yun bilang isang OFW na nandito sa ibang bansa at nagtatrabaho pa. Malakas pa. Kung kayo guys is nagustuhan nyo yung video ko at ma-appreciate nyo kung ano yung sinasabi ko, at least may naitulong po ako kahit papaano. Kasi, kanina guys, habang nanonood ako, tumutulo yung luha ko, naisip ko yung sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, baka ganyan din ang mangyari sa akin pagtanda ko. Yung mga natulungan ko, hindi na ako tutulungan. Kasi guys, mahirap naman yun, yung pag-uwi ka ng Pilipinas, pag nangangailangan ka, huy, maningil ka ng tulong mo. Hindi po ganun guys. Kasi po, ang pagtulong po ay kusang loob. Hindi po yun hinihingi, kusa pong binibigay. Kaya para sa akin guys, para hindi ako umabot sa ganun, yung maghihikamos ako pag hindi na ako makapagtrabaho, is kailangan ko paghandaan yung kinabukasan ko. Sa mga may pamilya, may mga anak, okay lang po yun. Na kahit wala nang matira sa inyo, kasi nagpapaaral kayo, may mga anak kayo na kailangan yung buhayin. Pero sa kagaya ko na single, is talagang kailangan ko paghandaan yung kinabukasan ko. Kasi guys, pag umuwi ako noon, kahit nasabihin natin na 150k, 200k, within 2 weeks na uubos ko guys, sa totoo lang. Gala dito, gala doon, ganun ang gawain ko. Kain dito, kain doon, mamahaling restaurant. Tapos bigay dito, bigay doon kung sino yung nangihingi. Ngayon, nung napanood ko yung video yun kanina, na-motivate ako kung anong dapat kong gawin para sa sarili ko. Kung ano yung dapat kong paghandaan, pagtanda ko. Actually guys, matanda na ako. Maputi na nga yung buhok ko. Pero guys, sa totoo lang, high school pa lang ako, may puti na akong buhok. Nagkukulay na ako. Kaya, sanay na ako dyan sa puting buhok. Kaya guys, yun nga, mabalik tayo dun sa yung buhay natin pag nasa Pilipinas na tayo. Kaya Diyos ko, guys, kung alimbawang kaya nyong mag-ipon ng half ng sahod nyo, gawin nyo guys. Kasi grabe talaga guys.
sa ating mga OFW. Ang dami-dami kayang OFW na walang ipon na kagaya ko. Ako din, sinasabi ko sa sarili ko, wala pa akong ipon. Meron man guys, yung sapat-sapat lang. Hindi pa po masyadong malaki yung ipon ko. Hindi pa, hindi pa yun sapat para at kung alimbawang mag-for good ako is kaya ng yung kaya ng budget ko, ay hindi, kaya ng ipon ko na buhayin ko yung sarili ko hanggang sa pagtanda ko. Hindi pa po yun sapat. Hindi ko naman po sinasabing wala na akong ipon. Wala pa akong ipon. Meron at meron din. Pero, hindi pa po sumasapat kung alimbawang ngayon, tapos abutin pa ako ng mga 60 years old hanggang 70 years old. Hindi ko naman po sinasabi kung hanggang kailan na lang ng buhay ko. Hindi po. Ang akin lang po is gusto kong maging handa sa pagtanda ko. Sana ganun din po kayo guys. Yung magkaroon po kayo ng, ng savings. Huwag pong lustayin yung pera sa mga walang kwentang bagay, tulad ng pagbibili ng kung ano-ano, lalo na yung mga damit, mga sapatos. Kung mayroon po tayong 2 o 3 sapatos, ganun na lang po yun. Huwag na po natin dagdagan. Yun pong pambili natin na kailangan natin is isave na lang po natin para sa sarili natin. Para sa paghahanda, guys, pag nag-retire na po tayo bilang isang OFW. Kasi guys, grabe. As in, naiiyak ako kanina. Naisip ko yung sarili ko sa totoo lang. Sabi ko, Diyos ko kako, ayaw kong maging ganyan pagtanda ko. Gusto ko kako yung may ipon ako para kahit hindi ako lumapit kahit kanino kako, is hindi ako mamroblema para sa sarili kong pangangailangan. Ang hirap po ang hirap ng buhay ng isang OFW. Malayo tayo sa pamilya. Tapos lahat ng klaseng trabaho dito is ginagawa natin, lalo na maswerte lang ako guys kasi okay yung mga amo ko, wala akong problema. Dito lang ako, pag natapos ko ng trabaho, dito lang ako sa kwarto ko. Pero yung iba, halos hindi makaupo guys, sa totoo lang. Kaya sa atin, sa kagaya ko ng OFW, wag po nating sayangin ang bawat sentimo na kinikita natin. Wag po tayong maging luxury sa buhay natin dito, lalo na dito sa Hong Kong na free po lahat ng mga OFW. Sa Middle East, mangilan-ngilan lang naman kasi yung may mga day off dyan na nakakalabas. Pero dito po sa Hong Kong, halos lahat tayo nakakalabas. Kaya pag-isipan po natin at paghandaan po yung magiging future natin pag tumanda na po tayo. Hindi po yung nandito po tayo is nagliliwaliw tayo kada linggo. Ako naman guys, okay lang naman kasi kahit paminsan-minsan naglilibang ako, nagpapaayos ako ng naayos ko yung sarili ko. Okay lang naman yun, pero hindi naman po yun lagi-lagi. Siyempre iniisip ko rin yung paano ako makaipon, paano ako kumita. Kaya guys, eto, sana po makapulot kayo ng aral at nabigyan din ko rin po kayo ng idea kung paano po ang dapat natin gawin hanggat malakas pa po tayo at nagtatrabaho. So guys, hanggang dito na lang. Pinuputol ko na kasi kailangan ko na rin maligo at nang makatulog na rin. So good night guys. Pag alimbawang gusto niyo yung video ko guys, mag-thumbs up lang kayo. So, good evening guys. Thank you.